Sa magandang araw po sa ating lahat. Ito pong muli ang inyong kapatid sa Panginoon, kapatid na Napoleon Mactal, at ating pong ipinagpapatuloy ang ating pong series na may pamagat na ang Diyos ang may ibig, ng lahat ng mga tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Hindi po natin alam, mga kapatid, kung kailan mangyayari ang tinatawag na paghukom. Ang kamatayan ay itinakda sa bawat tao at ang kasunod nito ay ang tinatawag na paghukom. Kaya nararapat lamang na pag-isipan ng tao kung ano ang kanyang magiging kapalaran pagkatapos ng kamatayan. Ay maghihintay tayo ng tinatawag na paghukom. Sa banal na kasulatan, ang lupa at langit na ating nakikita at tinitirhan ngayon ay mapupugnaw at matutunaw, masisira sa pamamagitan ng matinding init. Kaya nga may pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin na isang bagong langit at bagong lupa. At sinasabi naman ng banal na kasulatan na ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong, matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat ng sa lupa ay malalantad. Ito ay mababasa sa 2 Pedro sa 3:10. At sa 11, yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Kaya alam natin na ang ating tinitirhang lupa at ang ating alam na langit, ito ay masisira at mawawala. At ito ay mangyayari sa araw ng Panginoon. At ang araw ng Panginoon ay darating na parang isang magnanakaw. At kung babasahin natin ang talatang 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo mapahamak. So base sa sinabi ni Apostol Pablo na ang Diyos ang may ibig ng lahat ng mga tayo mga ligtas at makaalam ng katotohanan, ito naman ay sinasang-ayunan ni Apostol Pedro na tayo ay kanyang binibigyan ng sapat na pagkakataon at panahon. Binibigyan niya tayo ng chance upang tayo ay makapagsisi at makapagbalik loob sa Diyos. Kung ang isang tao ay walang interes sa pagmamahal ng Diyos na ito, ang pagliligtas ng Diyos, hindi pa rin nagbabago ang pag-iisip at kalooban ng Diyos na gusto niyang lahat ng tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Sapagkat tayo ay kanyang gawa, tayo ay kanyang nilikha, tayo ay kanyang ginawa upang i-design tayo sa mabuting gawa at ayaw niya tayo ay mapahamak sa kaparusahang walang hanggan. Kaya nga ang Ebanghelyo ang ibinigay ng Diyos na paraan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan at kailangan nating pakinggan, paniwalaan, sampalatayanan at tayo ay magsisi, magbalik loob sa Diyos at sundin ang kanyang kalooban. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan sa pananampalataya ng Iglesia ng Diyos na pinapaging banal kay Kristo Jesus, ay i-message nyo po lamang ang inyong lingkod at kami po ay may panahon at kami po ay bibigay ng panahon upang kayo po ay aming mapaglingkuran. Muli po ay bumabati ako ng isang magandang araw at ang biyaya at pagpapala na mula sa ating Amang Diyos at Panginoong Hesus ang sumaating lahat.